Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Melissa, 70 anyos at kasalukuyang nakatira sa Maynila. Isa ako sa mga masugid niyong taga-subaybay, kaya naman nais ko ring ibahagi ang aking kwento sa inyong programa. Isa ako sa kung tawagin nila ay matandang dalaga. Nalipasan kasi ako ng panahon at hindi na nakapag-asawa. May mga ilang nagtangkang kunin ang aking atensyon at puso. Pero dahil ako ay pihikan, nahirapan akong magtiwala sa iba. Kaya nung tumuntong na ako ng 40, ay tuluyan na akong nawala ng pag-asa sa pag-ibig. Kaya naman hindi ko na ito hinanap. Hindi ko na rin ito hinintay. Itinuon ko na lang ang buong atensyon ko sa pag-aalaga sa mga magulang ko noon ay ako na lang ang inaasahan. Sa abroad na kasi nakatira ang panganay kong kapatid na si Kuya Edgar. Samantalang ang bunso ko namang kapatid na si Lina ay meron na ring sariling pamilya. At bilang ako ang walang asawa't anak, kinuha ko na ang responsibilidad para alagaan ang aming mga magulang. Inisip ko na lang na hindi siguro ako biniyayaan ng sariling pamilya dahil ako ang natokang mag-alaga sa aming mga magulang sa kanilang pagtanda. Pero kasabay nito, hindi ko rin maiwasang malungkot noon dahil minsan ko ring pinangarap na bumuo ng sarili kong pamilya. Tay, bihisan ko lang kayo, ha? Sige. Mainit ang panahon ngayon, kaya kailangang 2 beses sa isang araw kayo magpalit ng damit para naman hindi kayo matuyuan ng pawis. Ayan, taas niyo po ang kamay niyo. Tapos, lagay lang tayo ng kaunting pulbo, ha? Ayan. Oh, presko na ulit. May gusto po ba kayong kainin, Tay? Wala naman. Kailangan niyo pong kumain kasi inom na naman kayo ng gamot niyo maya-maya. Hindi pwedeng walang laman yung tiyan niyo. Kahit tinapay na lang. Si nanay kaya anong gusto? Ayoko namang gisingin kasi mahimbing ang tulog. Tinapay na lang din yun. Sige po. Diyan lang ho kayo, ha? Bibili lang po ako na makakain sa labas. Oh, may tao yata. Sandali lang, Tay, ha? Ate Melissa? Sandali lang, nandyan na. Oh, Lina! Napadalaw ka. Mahal kong kapatid! Maligayang kaarawan! Siyempre, nagpunta ako rito para maki-birthday. Hindi ko palalampasin tong kaarawan mo, no? Ano ka ba? Salamat at naaalala mo pa pala tong kaarawan ko. O siya, pumasok ka. Oo naman. Ano bang handa mo dyan, ha? Magpapakain ka ba? Ay nako, sa susunod na lang yan. Wala pa akong pera sa ngayon eh. Inuna ko kasi yung maintenance ni tatay. Alam mo namang pagkamahal-mahal ng gamot niya. Ano ba yan? Kaya nga ako dumalaw dito para sana makikain tapos wala ka palang handa. Kailangan pa bang maghanda? Normal na araw lang naman to para sa akin. Edad ko lang naman yung nagbago. Kaya nga tayo nagdiriwang ng kaarawan natin bilang pasasalamat sa Diyos na nadagdagan na naman tayo ng 1 taon. Hindi lang naman simpleng handaan yung kaarawan eh. Ikaw talaga, wala ka bang pasasalamat? Dadaan na lang ako sa simbahan bukas para magpasalamat. Hindi na kailangan ng handa-handa na yan. Gastos lang yan eh. Mabuti na lang pala, hindi ko dinala yung mga anak ko. Sayang sana yung pamasahe namin kapag nagkataon.
Pasensya na, Lina ha. Gipit tayo ngayon eh. Gipit daw. Wala ka naman masyadong pinagkakagastusan. Wala kang anak eh. Ako pa niloko mo ate. Alam kong kuripot ka sa pera. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talagang galawin yung mga ipon mo kaya hindi ka naghanda. Totoo rin naman. Mas maganda na yung ipunin ko na lang yung pera ko kaysa gumastos sa pagkain hindi rin naman mauubos. Kung makapagtipid naman to, kala mo naman maraming pinaglalaanan ng pera. Sina tatay at nanay lang naman ang pinapakain mo. Mas mabuti na yung masino para may mahugot tayo kapag biglang nangailangan. O siya, oo na. Tama ka naman. Maiba tayo. Ilang taon ka na pala ulit? Nakalimutan ko na yung edad mo eh. 42 na ako. Naku ate, hindi ka pa ba kinakabahan? Malapit ka nang mag-menopause niyan. Wala ka pa rin nabibingwit na nobyo hanggang sa ngayon. Wala na yan sa isip ko. Hindi na ako umaasang magkakanobyo pa ako. Masaya na ako na naaalagaan ko mga magulang natin. Ayaw mo bang magkapamilya? Ano yan, tatanda ka na lang na dalaga? Sino mag-aalaga sa'yo kapag uugod-ugod ka na? Bahala na kung ano man ang mangyari. Hindi ko pa yan iniisip sa ngayon. Ate Melissa, hindi porkit matagal pang mangyayari, pagsasawalang bahala mo na lang yan. Isipin mo rin naman yung kinabukasan mo. Ano namang magagawa ko kung wala nga nagkakagusto sa akin? Hindi naman ako si Birheng Maria na basta-basta na lang nabubuntis mag-isa. Pero gusto mo bang magkaroon ng anak kung sakali? Oo naman. Sino bang babae ang ayaw magkaroon ng anak? Kung anak lang din naman ang gusto mo, may solusyon ako sa problema mo. Ano? Nako ha, parang hindi ko gusto yan. Ayoko magkasala sa Diyos. Hindi ka naman magkakasala rito. Makakatulong ka pa kamo. Ano ba yung iniisip mo? Di magkampon ka ng bata. Ampon? Hindi ba napakatagal na proseso yan? Wala akong oras para maglakad ng mga papel na kakailanganin. Tsaka wala akong alam sa mga ganyan eh. Sino bang nagsabing kailangan mong maglakad ng papel? May kakilala akong pwedeng lakarin yung mga kailangan na dokumento kaya hindi ka na mapapagod. Asus, birth certificate lang naman ang kailangan eh. Lalo na kung hindi ka naman sa bahay ampunan mag-aampon. Legal ba yan? Baka mamaya makulong ako dyan kapag ginawa ko yan ha? Ano ka ba? Marami nang gumagawa nito. Wala namang nakukulong. Sakto kasing naalala ko, may kakilala yung kaibigan ko na handang magpaampon ng anak. Buntis yung babae. Marami ata kasing anak tapos hirap sa buhay. Kawawa naman, di ba? Pwede ko siyang kausapin. Yung kaibigan kong yun na rin ang maglalakad ng lahat. Birth certificate, tsaka kung ano pa. Basta may lagay, mapapadali na lang yung proseso. Parang kahina-hinala naman yan. Akala ko ba gusto mong magkaroon ng anak? Pag-isipan mo ng maayos tong alok ko. Para lang din to sa kapakanan mo sa hinaharap. Kasi... Bakit ka ba nag-aalinlangan ha? Di ako namang kaya mong maging nanay. Kung nagagawa mong mag-alaga ng 2 matanda, sisiw na lang sa'yo ang isang bata. Sigurado ka bang ligtas to? Oo. Bakit naman kita ilalagay sa panganib? O ano, interesado ka ba? Basta sigurado ka na ako magiging legal na ina ng bata kung sakali ha? Kung gusto mo, pagkasilang pa lang ng sanggol, nakapangalan na agad sa'yo eh. Ano? Sabihan mo lang ako. O sige, pag-iisipan ko muna. Pag-isipan mo yan ng mabuti habang may oras ka pa. Teka, asan ba sina tatay? Kumustahin ko muna. Tapos samahan mo ako sa kanto ha, bumili tayo ng pansit tsaka ulam. Pa-birthday ko na sa'yo. Sayang naman kasi yung punta ko kung di tayo makakakain kahit man lang pansit. Pasensya ka na ha? Ano pa bang magagawa ko? Asa na si nanay at tatay? Tara dun sa kwarto. Nanonood ng telebisyon si tatay. Nagsisiesta naman si nanay. Tony, sa tulong ng kaibigan ni Lina, ay nakausap namin ang babaeng tinutukoy niya na handang ipaampon ang kanyang anak. At totoo nga, hirap sa buhay ang pamilya ng babae. Napakarami nilang anak, samantalang pangangalakal lamang ang kanilang ikinabubuhay. Hindi kami mapera pero kahit papaano naman ay may pambili kami ng pagkain sa araw-araw. Kaya naman lalong tumibay ang desisyon ko na mag-ampon ng bata. Mabuti na lang at noong mga panahong yun ay bagong silang pa lamang ang sanggol. Kaya madali lang maipangalan sa akin ang birth certificate nito. Dekada 90 pa lang noon
At hindi pa naman ganun kahigpit ang patakaran pagdating sa birth certificate. Lalo na kapag hindi naman sa ospital isinilang ang bata. Meron lamang tumulong sa amin para mapagawaan ng birth certificate ang sanggol na pinangalanan kong Rika. Tony, itinago namin ang katotohanan sa anak ko dahil ayoko siyang maguluhan sa tungkol sa tunay niyang pagkatao. Maayos naman ang naging takbo ng buhay namin ng anak ko. Napalaki ko siya ng maayos at kahit papaano, mula sa kakarampot kong kinikita mula sa trabaho, ay naibigay ko naman ang mga pangunahin niyang pangangailangan. Tama ang sinabi ng kapatid ko na kailangan ko ng aalaga ang bata. Dahil nung halos magkasunod na namatay si nanay at tatay, ay naroon ang anak ko na sumama sa akin sa pagkalumbay. Ngunit Tony, katulad ng kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag. Lalo na kapag maraming tao ang hindi marunong rumespeto sa buhay ng iba. Anak, hindi ka pa ba tapos dyan sa assignment mo? Malapit na po ako matapos, Mama. Konti na lang po to. Kailangan mo ba ng tulong? Tapos na ako sa mga hugasin ko. Tulungan kita kung gusto mo. Hindi na po. Kaya ko na po to, Mama. Patingin nga yung ginagawa mo. Ano ba yan? Kailangan ko lang pong i-drawing yung mga parte ng halaman. Ayan, patapos na po ko. Wow, ang galing naman ng anak ko. Pahiram nga ako ng notebook mo. Titignan ko lang yung ibang ginawa mo. Ito pa, ah. Hindi mo naman na pala kailangan ng tulong ko eh. Sabi ko naman po sa inyo, eh. Anak, pasensya ka na kung nitong mga nakaraan hindi na kita naaasikaso ng maayos, ha? Tambak kasi ng trabaho ang mama ngayon eh. Opo. Hindi naman po mahirap yung mga lesson namin sa school, eh. Nakikita ko nga. Ang dami mong magagandang marka dito sa notebook mo. Oh, teka lang. Ano to? Sinong nagsulat nito sa notebook mo? Ano po yun, Mama? May nakasulat ditong ampon. Ikaw ba ang nagsulat nito? Ayan oh, meron ka pa sa kabilang pahina. Ano tong mga to, Rika? Gawa po yan ng mga kaklase ko, eh. Sila po yung nagsusulat niyan sa notebook ko. Kailan pa to? Anak, inaapi ka ba ng mga kaklase mo sa eskwelahan nyo? Sabihin mo sa akin at kakausapin ko ang teacher mo. Wag na po. Puro lang naman po sila salita, eh. Hindi pwede to. Hindi ako papayag na ginaganito ka ng ibang tao. Bukas sasabihin ko to sa guru mo. Wag niyo na pong gawin yan, Mama. Baka sabihin nila sumbongera ako. Mas lalo lang ako aasarin ng mga kaklase ko. Hindi ka naman ba nila sinasaktan? Hindi po. Kapag ginawa nila yun, lalaban po talaga ako. Yan ang wag na wag mong gagawin, ha? Kapag sinaktan ka nila, dumiretso ka sa teacher mo. Sabihin mo sa kanila ang nangyari para sila mismo ang kumausap sa mga kaklase mo. Naiintindihan mo ba ako? Opo. Pero, Mama, totoo po bang ampon lang ako? Sino ba ang nagpasimuno niyan? Kanino galing yan? Sabi po kasi ni Eliza, inampon niya lang daw po ko ng baby pa lang po ako. Eliza? Yung anak ng kapitbahay natin? Opo. Yun daw po yung sabi ng nanay niya, ampon lang daw po ako. Mga bunganga talaga ng ibang tao, hindi nila mapigilan. Ampon lang po ba talaga ako? Hindi naman po ako magtatampo, Mama, eh. Gusto ko lang din po malaman yun totoo. Anak, ganito kasi yan eh. Hindi ba wala kang papa? Opo. Hindi na kasi nakapag-asawa ang mama. Kaya ang ginawa ko noon, nag-ampon na lang ako ng sarili kong anak. At ikaw yun. Hindi man tayo magkadugo pero hindi naman mahalaga yun, di ba? Totoo na hindi ako ang totoo mong mama. Pero hindi naman ako nagkulang sa pag-aalaga ko sa'yo. Di ba? Sino po yung totoo kong mama? Hindi ko rin siya kilala, anak.
Hindi kami nagkita o nakapag-usap man lang kaya pasensya ka na. Hindi ko alam ang sagot sa tanong mong yan. Bakit po nila ako pinaampon? Hindi po ba nila ako gusto? Siyempre gusto ka nila. Mahal ka nila. Kaya lang siguro, wala silang kakayahang alagaan ka kaya naghanap na lang sila ng ibang taong kaya kang buhayin. Ibig po bang sabihin nun hindi na kayo ang mama ko? Siyempre ako pa rin ang mama mo. Mula noon, ngayon at hanggang sa pagtanda mo, hindi na magbabago yun. Ipapaampon niyo rin po ba ako katulad nung ginawa nung totoo kong mama? Siyempre hindi. Anak, hindi ko gagawin yan sa'yo. Biyaya ka ng Diyos sa akin kaya hindi ko magagawa sa'yo ang bagay na yun. Anak, masama ba ang loob mo sa nalaman mo? Hindi po. Basta po, promise niyo hindi niyo po ako papaampon ha? Promise. Hindi kita ipapaampon, anak. Gusto ko po kayo mama ko habang buhay. Oo naman. At ikaw rin ang magiging anak ko habang buhay. Sige na. Ayusin mo na yung mga gamit mo. Ibalik mo na to sa bag mo. Opo, mama. Pagkatapos mong magligpit dyan, matutulog na tayo. Maaga pa ako bukas at mag-uusap kami ng magaling nating kapitbahay. Noray! Noray, nandyan ka ba? Lumabas ka dyan at mag-usap nga tayo! Noray! Ano ba yan? Andiyan na! Magantay ka nga! Ang aga-aga nambubulabog kayo ng tao! Melissa, ano yun? Kumakakatok ka, parang wala nang bukas Mag-usap nga tayo, Noray. Alam mo ba kung anong ginagawa ng anak mo sa anak ko? Ano sinasabi mo? Si Eliza? Bakit? Anong ginawa ng anak ko sa anak mo? Nagsumbong kagabi sa akin si Rika. Kinukutsa siya ng anak mo. Sabihan ba namang ampon? Kay bata-bata ganyan ang pag-uugali. Hoy, Melissa, mga bata yan. Natural lang sa kanila yung mag-away. Hindi ka pa dumaan sa pagkabata. Ikaw yung matanda. Dapat hindi ka na nakikisawsaw sa away ng mga bata. Tsaka isa pa, totoo naman na ampun lang yung anak mo, hindi ba? Kaya totoo man yan o hindi, wala kayong karapatang panghimasukan ng buhay namin. Hindi ka parte ng pamilya namin para makialam sa mga personal naming buhay. Sus, para yun lang galit na galit ka na. Hoy, huwag mong nilalang lang yung sitwasyon ha, Noray? Dahil lang ayoko sa lahat yung kapitbahay na chismosa. Kung makapagsalita ka, akala mo naman napaka-interesante ng buhay nyo. Hoy, para malaman mo, wala akong paki sa pamilya nyo. Kung ganun, hindi ko mo yung bunganga mo para may magawa kang maayos sa buhay. Sa susunod na marinig kong sinichismis mo ulit ang pamilya namin, bubusalan ko talaga yung bibig mo. Sige, subukan mo. Ay, gagawin ko talaga! Umalis ka na nga dito sa pamamahay ko. Aalis talaga ako! Tony, galit na galit talaga ako ng mga oras na yon. Inalis ng pakialamera naming kapitbahay ang karapatan ko bilang isang ina. Dapat sa akin narinig ni Rika ang katotohanan at hindi sa ibang tao. Nagmistula tuloy akong isang sinungaling sa mata ng anak ko. Inakala ko noon na baka magbago ang turing niya sa akin, pati na rin ang tingin niya sa pagsasama namin. Pero nagulat ako dahil maayos naman tinanggap ng anak ko ang katotohanan. Sa halip na magalit, ay mas naging bukas at malalim pa ang ugnayan namin bilang mag-ina. Laking pasalamat ko talaga sa Diyos at nabiyayaan ako ng isang anak na mabait, maunawain at malawak ang pag-iisip. Si Rika ang buhay ko, Tony. Ayos lang, walang asawa o partner sa buhay. Basta ba nasa tabi ko ang aking anak. At dalangin ko noon na sana magawa ko siyang gabayan ng maayos hanggang sa kanyang pagtanda.
Tony, mabilis na dumaan ang mga taon. Hindi ko na namalayan na ang sanggol na inampung ko noon ay dalaga na. Sa awa ng Diyos, naigapang ko naman ng maayos ang pag-aaral ni Rika. Sa tulong ng pagiging istrikto ko, ay napunta sa tamang direksyon ang buhay nito. Kailanman ay hindi siya nagkaroon ng bisyo. Hindi na barkada at hindi rin nagrebelde. Sa katunayan, ulirang anak si Rika. Tinapos nito ang kanyang pag-aaral ng tahimik at walang problema. Kaya naman noong nakapagtapos ito sa pag-aaral, ay doon lang ako naging maluwag sa kanya. Tony, aminado naman ako na hindi talaga ganong karangya ang buhay namin noon. Halos isang kahig, isang tuka lang ang pamumuhay namin. Sa puntong kinailangan ko pang humingi ng tulong sa kapatid kong nasa abroad kapag dumarating ako sa mga panahon na gipit. Yun ang mga bagay na nasaksihan ni Rika sa kanyang paglaki. Kaya naman noong natapos niya ang pag-aaral, nangako siya sa akin na iaahon niya kami sa kahirapan. Pero hindi naging ganun kadali, Tony. Dahil nahirapang maghanap si Rika ng trabaho pagka-graduate niya. Sa huli, isang bagay ang naisip nito para matupad na niya sa wakas ang mga pangarap niya sa buhay. Oh anak, nandyan ka na pala. Sakto at kahahanda ko lang ng hapunan. Halika na, kumain ka na rito para makapagpahinga ka na agad. Salamat po, Ma. Oh, kumusta ang nilakad mo? May magandang balita ba? Yun nga po, negative pa rin eh. Ang hirap talaga maghanap ng trabaho ngayon. Halos masuyod ko na tong buong Manila pero wala pa rin akong mahanap na trabaho. Habaan mo lang ang pasensya mo, anak. Paniguradong makakahanap ka rin ng trabaho. Ewan ko ba, may diploma naman ako pero wala talaga eh. Ang hirap makapasok. Hindi na nga po ako namimili kahit anong trabaho na papatusin ko. Kung kani-kanino na nga ako nagbigay ng resume pero ni isa wala namang kumagat. Magantay ka lang. Baka naman may tumawag din sa'yo. Naku ma, malabo po yun. Lagi nilang hanap yung may experience. Paano nga ako magkakaroon ng experience kung ayaw nila akong tanggapin? Isabay mo pa yung mga katulad kong bagong graduate din na naghahanap din ng trabaho. Pahirapan talaga eh. Magtiwala ka lang. O hala, kumain ka na muna dyan. Panibagong araw na naman bukas. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. O heto, plato. Salamat po. Kain na rin po kayo ma. Oo, heto. Sasabayan na nga kita. O, kumain ka ng marami, ha? Alam kong pagod ka sa maghapong paghahanap ng trabaho. Ma, siya nga pala. Naalala niyo po ba yung sabi ni Tito Edgar sa akin nun? Si Kuya Edgar? Bakit? Anong sabi niya? Di ba po sabi niya sa akin, pagbutihan ko raw ang pag-aaral ko at kapag nakapagtapos ako, tutulungan niya daw akong makapunta sa Amerika. Ay, oo. Naaalala ko nga yun. Bakit? Gusto mo bang doon na lang magtrabaho? Bakit naman po hindi? Mas maganda po yung opportunity sa Amerika. Mas maraming trabaho doon na pwedeng pasukan. Kakayanin mo ba? Hindi biro ang pangingibang bansa, Rika, ha? Hindi yan parang mainit na kanin na madali lang iluwa. Malayo ang Amerika. Mahirap ang bumalik sa Pinas kapag wala kang pera. Ma, alam ko naman po yun. Pero, alam niyo kakayanin ko yun para lang sa pangarap ko. Ay, hindi. Ayoko. Dito ka lang sa Pilipinas. Ma naman, baka kaya ako hindi pinapalad dito dahil baka nasa ibang bansa yung swerte ko. Hindi naman nadadaan sa swerte ang lahat, Rika. Lalo na sa paghahanap buhay. Kailangan masikap ka, matyaga. Ma, alam ko po yun. Hindi naman ako nagkulang sa sipag at tiyaga eh. Pero wala pa rin hanggang ngayon. Kaya sige na, Ma. Subukan mong kausapin si Tito Edgar. Hindi naman sigurado kung makakaalis ako, di ba? Subukan lang natin. Sigurado ka bang handa kang iwan ang lahat dito sa Pilipinas? Ako, yung mga kaibigan mo, yung mga nakasanayan mo?
Kakayanin mo ba talagang mamuhay sa isang banyagang lugar? Syempre, malulungkot po ko kapag iniwan ko kayo. Pero para po sa pangarap ko, oo naman. Willing po akong isakripisyo ang lahat. Ano ba yung mga pangarap mo na yan? Syempre, gusto ko pong makaahon tayo sa hirap. Sawang-sawa na po ako sa ganitong buhay. Yung lagi na lang akong naiinggit kung anong meron yung iba. Gusto ko balang araw, abot kamay ko na lahat ng mga bagay na gusto ko. Sigurado ka bang magagawa mo ang lahat ng yan kapag nasa Amerika ka na? Oo naman po, Ma. Hindi po ba si Tito Edgar? Ganon din siya nun. Mataas ang pangarap niya kaya mag-isa siyang nakipagsapalaran sa ibang bansa. O tingnan niyo po siya ngayon, maganda na yung buhay. May sarili ng bahay, dala-dalawa yung kotse. Tapos kung san-san pang bansa sila namamasyal. Hindi nga lang siya masyadong galante sa mga kapatid niya pero 'di ba at least mabait naman siya sa akin. Pinaghirapan din naman kasi niya yung mga bagay na yon. Alam mo anak, hindi biro ang pinagdaan ng buhay ng Tito Edgar mo sa ibang bansa. Hirap na hirap siya noon kung alam mo lang. Kami pa nga ng tita Lina mo ang nag-aambagan para may maipadala sa tito mo nung bagong salta siya ron. Talaga po, Ma? Oo, tatlo-tatlong trabaho niya noon, mairaos lang ang pang-araw-araw ng pamilya nila. May mga oras nga noon na gusto na niyang umuwi rito dahil sa hirap ng buhay doon. Pero ako yung laging nagpapalakas ng loob niya hanggang sa unti-unti nakatayo din siya sa sarili niyang mga paa. Uy, yun naman po pala, May. Gusto ko pong sundan ang mga yapak ni Tito Edgar. Kung walang may gusto sa akin dito, baka sa Amerika meron. Ibig mo bang sabihin, mas gugustuhin mo ring doon na lang tumira? Paano naman ako? Ma, pwede ko naman po kayong kunin kung sakali. Pag mayaman na ako, bibili na ako ng bahay tapos doon na lang tayo tumira. Hindi naman ganun kadaling yumaman doon, anak. Kumpara naman po dito, 'di ba? Tsaka ma, kilala mo ako. Magaling ako, matalino. Siguradong gaya ni Tito Edgar, marami rin akong pwedeng makuhang trabaho doon. Kahit ano. Tapos, saka kita kukunin dito. Parang hindi ko yata kayang iwan ng Pilipinas. Bakit naman po, ma? Hindi po ba kayo nagsasawa sa buhay rito? Paano kung sa Amerika gaganda yung buhay natin? Hindi ko alam. Mas panatag ako kapag nandito ako mismo sa sarili nating bansa. Kesa naman doon. Parang nakakatakot. Ikaw, hindi ka ba natatakot? Hindi po ako natatakot, ma. Nandun naman si Tito na aalalay sa akin kung sakali. Basta ako, gagawin ko lahat, matupad ko lang yung mga pangarap ko sa buhay. Sigurado ka na ba talaga dyan? Matagal ko na po itong pinag-iisipan. Ngayon ko lang po na ibahagi sa inyo pero sure na po talaga ako. Kaya sige na, ma, pumayag ka na. O sige, susubukan kong kausapin ang tito mo para matulungan ka niya. Salamat, ma. Tony, nung una, ayoko talagang pakawala ng anak ko. Masyadong malayo ang Amerika. At nabahala ako na baka wala akong magawa para sa kanya kapag nagkaproblema siya doon. Pero dahil sa pangungumbinsi sa akin ni Rika, pati na rin ang paniniguro ng kapatid kong si Kuya Edgar na hindi niya pababayaan ang anak ko, ay napapayag din nila akong pareho. Tinulungan kami ni Kuya Edgar sa mga prosesong kailangan gawin para makuha niya ang anak ko sa ibang bansa. Higit kalahating taon ang binilang bago tuluyang nakaalis si Rika. Pero bilang isang nanay, hindi ko naiwasang mag-alala para sa kapakanan ng anak ko. Noon ngang inihatid ko siya sa airport, ay sobrang bigat ng dibdib ko, Tony. Pero sa huli, wala akong nagawa kundi ang magtiwala na lang kay Rika at suportahan siya sa mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay. Naging maayos naman ang mga unang taon ni Rika sa Amerika. Agad siyang nakahanap ng trabaho at buwan-buwan ay nagpapadala siya ng pera sa akin. Pero nang sumapit ang pandemic, doon na nagsimulan dumating ang mga problema. Ang buwanang padala nito ay tumigil.
Hindi na rin niya sinasagot ang mga message at tawag ko sa kanya noon. At saka na lang siya nakikipag-usap sa akin tuwing may kailangan siya. Tony, doon na ako nagsimulang mabahala para sa kalagayan ng aking anak. Ay, hanggang kailan kaya magtatagal itong lockdown na ito? Ilang buwan na simula nung pumutok yung COVID. Wala pa ba silang nahahanap na gamot para sa sakit na yan? Wala pa nga eh. Kaya nakakatakot mahawaan. Ano na bang nangyayari sa mundo natin? Ay, nga pala. Anong balita kina Kuya Edgar sa Amerika? Ayun. Nakakulong din sila sa mga bahay nila katulad natin. Ay, yung anak mo, sang lupalop na yung nakatira sa ngayon. Ang sabi ni Kuya, nakikitira raw siya ngayon sa kaibigan niya. Umalis siya sa tinitirahan niya nung nag-lockdown. Nawalan kasi siya ng trabaho kaya nahirapang magbayad ng upa. Ay, yung boyfriend niya. Hindi ba kaya sila bumukod kasi sumama siya sa boyfriend niyang Kano? Ayun, naghiwalay din. Ay, ewan ko ba kasi dyan sa anak mo? Mukhang nasa loob ang kulo. 2 taon pa lang sa ibang bansa, paglalandi agad ang inatupag. Palibhasa, masyado mong pinaghigpitan nung nandito pa siya kaya nung kumawala, kung ano-ano na yung pinaggagawa. Nag-aalala na nga ako sa batang yun eh. Hindi na siya gaanong nagre-reply sa mga message ko sa kanya. Nakalimutan na yatang may iniwan siyang nanay dito sa Pilipinas. Hindi naman yun siguro pababayaan ni Kuya Edgar. Anong hindi? Maging kay Kuya nga, hindi na nagpaparamdam si Rika. Dapat kasi hindi ko na lang siya pinayagang umalis. Ito talaga yung kinatatakot ko eh. Yung mapunta siya sa maling landas. Eh di pauwiin mo na lang kaysa hinahayaan mong nagkakalat siya sa ibang bansa. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa kanya doon, pati sina Kuya Edgar madamay pa. Paano ko pa uuwiin? Eh hindi nga ako pinapansin. Hindi nga sinasagot yung mga tawag ko eh. Yan ang hirap sa mga bata ngayon eh. Hindi na iniisip na may magulang na nag-aalala sa kanila. Basta ang panalangin ko lang eh nasa maayos siyang kalagayan ngayon lalo na ngayong COVID. Ay, hindi biro ang sakit na yan. Kaya nga eh, nakakatakot nga yan. O siya, mauna na akong matulog sa'yo. Masakit yung kasukasuan ko eh. Ikaw nang bahala dyan ha. Sige, matutulog na rin ako maya-maya pagkatapos ko rito. Ano ba yun? Ate Melissa, yung cellphone mo yata nagre-ring. Ate Melissa, may tumatawag sa'yo. Eh, sino ba yung tumatawag ng ganitong oras? Patayin mo na lang yung cellphone. Si Rika, yung anak mo ang tumatawag. Ha? Tumatawag si Rika? Ay, amin na, paabot ng cellphone ko. Heto, Hello, anak. Mabuti naman at napatawag ka. Sobrang nag-aalala na talaga ako. Ma, kailangan ko ng tulong mo. Tulong? Bakit? May problema ba? Anong nangyari sa'yo? May extra ka ba dyang pera? Pwede bang padalan mo ako rito? Bakit? Wala ka na bang panggastos? Hindi mo ba sinubukang humingi ng tulong sa Tito Edgar mo? Lumapit na ako sa kanya pero hindi, ayaw niya akong tulungan eh. Sige na, ma. Anak, okay ka lang ba? Ay, Diyos ko, kinakabahan ako sa'yo. Wala na masyadong tanong, ma'am. Kailangan ko lang talaga ng pera. Saan mo ba gagamitin yung pera? Basta, kailangan ko lang talaga. Kung hindi ka binigyan ng pera ng tito mo, may rason siya. Sabihin mo na sa akin kung para saan yan, para matulungan kita. May pera ba kayo o wala? Sabihin niyo na lang para hindi ako nagsasayang ng oras dito. Anak, huwag ka namang ganyang sumagot. Kung importante yung paggagamitan mo ng pera, uutang ako para sa'yo. Pero bago kita padalhan, sabihin mo muna sa akin kung para saan yung pera. May problema ba dyan? Okay ka lang ba? Dami namang tanong, May. Bakit kailangan ko pang magpaliwanag? Trabaho mong ibigay yung pangangailangan ko. At ngayon, kailangan
Huminahon ka, anak. Bakit ka ba nagtataas ng boses? Gusto ko lang naman... Wala kayong kwenta. Sana hindi nyo na lang ako inampon kung wala rin lang naman ako mapapala sa inyo. Rika! Ayusin mo yung pananalita mo, ha? Baka nakakalimutan mong nanay mo ang kausap mo. Ganyan ba ang natututunan mo dyan sa Amerika? Pabalang ka na kung magsalita ngayon? Nanay ba talaga kita, ha? Konting pera lang na hinihingi ko, hindi mo man lang mabigay? Buisit. Sana inampon na lang ako ng mayamang nanay, hindi yung tulad yung mahirap na nga o si Sarah pa. Sana hindi ko na lang kayo tinawagan. Wala kang kwenta, buisit! Ano sabi mo? Abat! Rika! Hello? Rika! Bakit? Anong nangyari? Teka, sandali. Tatawagan ko ulit. Ay, naku, ayaw nang kumonekta ng tawag. Mukhang nagpatay na siya ng internet. Ay, ano bang nangyayari kay Rika? Ba't nagkaganon ng batang yun? Napakabastos na niyang magsalita. Ano bang sabi? Kailangan daw ng pera. Tapos nung tinanong ko kung para saan, bigla na lang nagalit. Ay, nako. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Napariwara na ang anak mo sa ibang bansa. Kung ako sa'yo, pauwiin mo na yan dito sa Pinas bago pa lumala yung sitwasyon niya. Tawagan ko kaya si Kuya Edgar. Ay, anong oras na ba? 3:00 ng madaling araw na. Hapon pa dun ngayon. Baka nasa trabaho pa si Kuya. Itulog mo lang muna yan, tapos tawagan mo siya mamaya pagkagising mo. Tony, simula noon ay hindi na pinapansin ni Rika ang mga mensahe ko sa kanya. May punto pa nga na bigla na lang nawala ang mga account nito sa social media. Kaya wala akong ibang mahinga ng balita tungkol sa kanya, kundi ang kapatid ko lang. Pero maging si Kuya Edgar ay hindi rin magawang sagutin ang mga katanungan ko. Miski siya ay hindi na rin mahagilap ang aking anak. Ayon sa kapatid ko, matagal na raw na hindi nagpapakita sa kanila si Rika. At nung tumama ang pandemya, ay wala na raw silang komunikasyon sa isa't isa. Dagdag pa nito, noong nagkaroon daw si Rika ng nobyo, ay bigla na lang nag-iba na ang ugali nito. Naging palasagot na raw at hindi na marunong gumalang. Ni hindi nga raw magawa ng anak kong magpakita at mangumusta sa mga taong tumulong sa kanyang makatapak sa Amerika. Ramdam ko ang galit ni Kuya Edgar sa aking anak noong mga panahon na yun. At dahil sa mga nalaman ko, mas lalong lumala ang pag-aalala ko para kay Rika. Paano kung may matinding pinagdadaanan ng anak ko? Paano kung kailangan niya ako bilang nanay? Tony, wala akong ibang magawa noon kundi ang umiyak na lang habang gabi-gabing nananalangin na sana'y nasa mabuting kalagayan ng anak ko. Araw-araw ay lagi ko siyang hinahanap sa social media. Nagbabaka sakaling bumalik na ang account ng anak ko. Araw-araw din akong nagtatanong sa kuya ko kung may balita na kay Rika. Minsan, maging sila ay nagsawa na rin sa kaka-message ko. Kaya may mga pagkakataon na hindi na rin nila ako pinapansin. Tony, sa sobrang desperado ko ay nagpadala na rin ako ng mensahe sa mga natatandaan kong kaibigan ni Rika. Baka sakaling may nakausap sa kanila ang anak ko sa mga nagdaang buwan. Pero hindi rin nila nakukontak ang anak ko. Tony, nawawala na ako noon ng pag-asang makontak pa si Rika. At tanging si Kuya Edgar na lang ang makakatulong sa akin. Kaya naman hindi ko talaga tinantanan ang kapatid ko sa Amerika dahil siya lang ang tao na maaaring makatulong sa akin. Hoy, Ate Melissa, ayos ka lang ba? Kanina mo pa pinagmamasdan yung cellphone mo ha. Inaantay ko lang yung reply ni Kuya Edgar. Online naman siya pero parang
Hindi niya binabasa yung mga message ko sa kanya. Iniiwasan niya yata ako eh. Ano bang sinabi mo sa kanya? Humihingi lang naman ako ng update tungkol kay Rika. Ang mabuti pa tawagan mo na lang para matapos na. Kaysa naman nag-aalala ka dyan buong araw. Siya, tatawagan ko na lang ba? Oo. Maiintindihan ka naman nun. O sige, tatawagan ko na lang siya. Hello, Melissa. Kuya, mabuti naman at sumagot ka na. Bakit ka ba napatawag? Ang aga-aga, madaling araw pa lang dito. Pasensya na kung naabala kita. Bigla ko kasing napanaginipan si Rika na may nangyari daw masama sa kanya. Nag-aalala lang ako kaya bigla kong napatawag. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, matagal ko nang hindi nakakausap si Rika. 1 taon na kaming hindi nagkikita. Simula nung hindi ko siya pinahiram ng pera, hindi na siya bumalik dito sa bahay. Nagbabaka sakali lang naman ako na baka nakita nyo na siya. Hoy Melissa, malawak ang Amerika. Mahirap maghanap ng taong ayaw magpahanap. Sa'yo nga mismo na sarili niyang ina, hindi siya nagpaparamdam eh. Sa akin pa kaya? Pero sinubukan nyo man lang ba siyang hanapin? Oo naman. Anong akala mo sa akin? Tinulungan pa ako ng mga anak ko na hanapin siya ng ilang buwan. Kaso wala talaga eh. Sana kuya, nagpatulong na lang kayo sa mga pulis. Hindi nawawala si Rika, Melissa. Siya ang kusang lumayas at hindi na nagparamdam. Wala nang magagawa ang mga pulis ukol doon. Tsaka, mahirap nang padaanin pa sa pulis. Ayoko ng komplikasyon, Melissa. Tahimik ang pamumuhay namin dito. Diyos ko, ano na bang nangyayari sa anak ko? Nasaan na kaya siya? Mamamatay na lang ba ako na hindi ko man lang siya nakikita? Yan talaga ang mahirap kapag hindi natin kadugo eh. Hindi natin alam kung ano yung totoong pag-uugali nila. Kuya naman, bakit ba ganyan ka makapagsalita? Anak ko yung pinag-uusapan natin dito. Totoo naman yung sinabi ko eh. Saan ba niya mapupulot yung ganong ugali kung hindi sa pinanggalingan niya? Maayos ang buhay ni Rika noong nandito pa siya sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya dyan sa Amerika at kung bakit biglang naging pariwara na ang buhay niya. Baka may hindi siya magandang naranasan. Teka, sandali nga. May gusto ka bang palabasin dyan sa mga sinasabi mo, ha, Melissa? Bakit? Totoo naman ah. Saka lang naman siya naging ganyan nung napunta siya sa inyo. Hoy, sandali lang, Melissa, ha? Baka nakakalimutan mo. Ako ang tumulong sa anak mo na makatungtong dito. Alam ko na sana hindi ko na lang hinayaang mangyari. Sana hindi na lang ako pumayag sa gusto niya. Kung hindi siya napunta dyan, sana'y maayos pa ang buhay niya ngayon. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Melissa? Ang kapal naman ang mukha mong sabihin yan sa akin. Hindi paninisi ang inaasahan ko mula sa'yo, kundi pasasalamat. Kung alam mo lang kung anong klaseng hirap ang dinanas ng pamilya ko dahil dyan sa anak mo. Ang gusto lang naman ni Rika umahon sa kahirapan. Yun lang. Pero hindi ko maintindihan kung bakit siya nagbago. Alam mo, gusto sana kitang sumbatan eh. Pero ako yung naaawa sa'yo. Kung ano man ang iniisip mo tungkol kay Rika, kalimutan mo na ang lahat ng yon. Iba na si Rika ngayon. Hindi na siya katulad ng dati. Kuya, ipaintindi mo kasi sa akin. Ano ba talaga nangyari sa kanya? Sabihan niyo naman ako kung ano nang nangyayari dyan kasi hindi ko na kaya yung araw-araw na pag-aalala ko para sa anak ko. Nagulo lang naman ang lahat nung may nakilala siyang lalaki sa trabaho. Yung naging boyfriend niya. Doon na nagbago yung buhay niya. Nasama siya sa maling impluensya. Muntik pa nga madamay ang anak ko sa mga pinagagagawa niya. Hindi mo man lang siya pinigilan? Anong magagawa ko kung wala siyang respeto sa akin? Walang pinapakinggan yung anak mong yun, Melissa. Kung ano gusto niya, ginagawa niya, tama man yun o mali. Nalulong siya sa droga. Ilang beses na siyang nakulong. At ako lahat ang nagbayad ng piyansa niya. Ano? Kuya, bakit hindi mo to agad sinabi sa akin para nakausap ko siya? Yun nga ang mali ko. Pinagbigyan ko yung pakiusap niya na huwag sabihin sa'yo yung nangyari dahil naniwala ako na magbabago pa siya. Pero mas lalo pang lumala yung problema niya sa addiction niya simula noon.
At ito pa, alam mo bang nagbuntis din siya? Pero sa udyok ng boyfriend niya, ipinalaglag niya yung bata. Diyos ko! Nagmakaawa lang siya sa akin na huwag magsabi sa'yo. Siya na raw ang gagawa nun. Natural, ayoko naman makialam. Hanggat maaari, ayokong madamay sa mga problema niya. Kuya naman, alam mo naman pala ang mga nangyayari sa kanya. Sana sinabi mo na agad sa akin. Pambihira ka naman. Melissa, ginawa namin ang lahat ng makakahinang pero wala na kaming magagawa sa taong ayaw talagang magpatulong. Kaya pasensya ka na kung hindi kita madamayan sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Pasensya na rin kung sinisi kita, kuya. Sana mapatawad mo rin si Rika sa mga nagawa niya. Bata pa siya. Marami pa siyang pagkakamaling magagawa. Matututo pa yon. Kaya sana huwag niyo siyang bitiwan, kuya. Kayo na lang ang kakampi niya dyan. Alam ko naman yun. Pasensya na rin sa mga nasabi ko. Hayaan mo't babalitaan kita kaagad kapag may nalaman ako tungkol sa anak mo. Maraming salamat, kuya. Maraming salamat. Tony, sobrang sakit para sa isang ina na malaman na dahil sa masasamang impluwensya ay nasira ang buhay ng anak ko. Malayong malayo sa buhay na pinangarap ko ang naging buhay ni Rika. Kung alam ko lang sana na ganoon ang kahihinatnan ng buhay niya sa Amerika, sana hindi ko na siya pinayagan pang umalis. Hindi na bali sana kahit na naghihirap kami dito sa Pilipinas, basta maayos ang buhay ng anak ko. Kesa naman, pinalilibutan siya ng panganib sa Amerika. Sa mga sumunod na taon, wala akong ibang ginawa kundi maghintay at umasa na balang araw ay kukontakin din ako ni Rika. Pero 2 taon na ang lumipas simula nang huli kaming nag-usap. Wala pa rin akong natatanggap na balita tungkol sa kanya. Sina Kuya Edgar naman, nakakatanggap ng mga balitang may nakakita kay Rika sa iba't ibang lugar. Yun na lang ang pinangahawakan ko na buhay pa ang anak ko. Teka, sandali. Bakit? Ay, Ate Melissa, saan ka ba pupunta? Sandali, parang may nakita akong pamilyar na mukha. Sino ba yan? Sandali, antayin Iho! mo ako. Sandali lang! Excuse me! Ate, huwag kang tumakbo. Baka madapa ka. Iho! Excuse me! Iho! Iho! Ano po yun? Pasensya ka na ha, pero ikaw yung kaibigan ni Rika, tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, magkasama kayong 2 ng anak ko sa Amerika noon, hindi ba? Oo, ikaw nga. Natatandaan kita eh. Nakikita kita sa mga post ni Rika. Tsaka minsan na rin tayong nagkausap sa video call, hindi ba? Nung kaarawan ni Rika. Ikaw yon, tama, di ba? Rika? Oho, may kakilala nga po akong Rika noong nagtatrabaho pa lang po ako sa Amerika. Paano niyo po nalaman? Ako to, hindi mo na ba ako natatandaan? Ako yung mama ni Rika. Oh my gosh. Hala, oo nga. Ay, sorry. Hindi ko na po kayo namukhaan. Patagal na rin po kasi nung huli tayo nagkausap. Oo nga eh. Ay, Lina, tama nga ako. Siya nga yung kaibigan ni Rika sa Amerika. Ay, siya nga pala, kapatid ko si Lina. Hello po. Hello, Den. Ay, kamusta na po pala kayo? Ang laki na po ng pinayat niyo ah. Oo nga eh. Gawa na rin siguro nung matagal tayong nakulong sa kanya-kanya nating bahay. Itanong mo na yung tungkol kay Rika. Baka sakaling may alam siya kung nasaan ngayon yung anak mo. Ay, oo nga. Iho, nagkakausap pa ba kayo ni Rika?
Naku tita, hindi na po eh. Matagal na po kaming walang contact sa isa't isa. Ang totoo po niyan, medyo hindi maganda po yung naging paghihiwalay naming dalawa eh. Bakit naman? May nahiram po kasi siyang malaking halaga ng pera sa akin noon. Tapos bigla na lang niya akong tinakbuhan. Hanggang ngayon, nakablock pa rin po ako sa mga social media niya. Kaya hindi na kami nagkakausap. Naku, totoo ba yan? Opo. Nangyari yun bago nagka-pandemic eh. Bago ko umuwi dito sa Pinas. Ibig sabihin yan, pati ikaw ay wala na ring contact sa anak ni Melissa. Ganun na nga po. Bakit po pala? Hindi niyo po ba nakakausap si Rika? Halos 2 taon na rin kasi siyang walang paramdam sa amin. Nagbabakasakali lang ako na baka may alam ka sa kinaroroonan niya. Ganun po ba? Sorry po ha, pero wala na po talaga akong update sa kanya eh. Iho, tulungan mo naman sana kami. Baka may pwede ka pang makontak ng mga kaibigan niyo sa Amerika. Pakitanong naman, baka may nakakaalam sa kanila kung saan naroroon ngayon si Rika. Naku, mahihirapan po tayo dyan, tita. Nagawa ko na rin po yan dati. Paiba-iba po kasi ng kaibigan si Rika. Yung mga kakilala ko, hindi na rin siya nakakausap. Sinubukan ko na nga rin po siyang hanapin noon pero para siyang bula na bigla na lang nawawala. Grabe, marami palang naperwisyong tao si Rika sa ibang bansa. Naku, kung alam nyo lang po, tita, hindi lang sa akin nagkaroon ng utang si Rika. Siguro, kaya mahirap na siyang hagilapin ngayon dahil sa mga nagawa niya sa abroad. Baka nga po nakakulong na siya ngayon eh. Ay, naku, wag naman sana. Ay. Iho, Yes po. maawa ka naman oh. Tulungan mo naman kami. Ikaw na lang ang pwedeng makatulong sa amin eh. Tsaka may mga kakilala ka pa ron. Ibigay mo sa akin ang mga numero nila o kahit yung mga profile sa internet para ako na ang kakausap sa kanila. Ate, huminahon ka lang Maawa ha. ka naman na, Iho. Tulungan mo ako mahanap si Rika para malaman ko kung kumusta na siya, kung nakakulong ba siya ron o kung ano. Maniwala po kayo sa akin, tita. Mas makakabuti po kung nakakulong siya talaga. Ay naku, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ate. Ay, ang anak ko. Sorry po talaga pero hindi ko na po kayo matutulungan sa problema niyo eh. Ayos lang yun. Maraming salamat na lang ha. Sige po ha, may iwan ko na po kayo. Pasensya na po ulit. Rika. Ate, tumahang ka na dyan. Tanggapin na lang natin yung katotohanan na baka hindi na babalik pa sa atin si Rika. Ibang landas na ang pinili niya. Kasalanan ko ang lahat ng to eh. Kung sana nabigyan ko siya ng mas maayos na buhay dito sa Pilipinas. Hindi na sana siya maghahangad ng mga ibang bansa. Ate, wala ka namang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Si Rika mismo ang pumili sa buhay niyang yon. Ginawa mo naman ang lahat. Pinuhay mo siya. Binigyan mo siya ng magandang hinaharap. Kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon, siya ang may gawa nun sa sarili niya at hindi ikaw. Hindi rin si Kuya Edgar. Kung may babalik ko lang sana ang lahat, Lina. Ang tanging magagawa na lang natin ay ang magdasal na sana huwag siyang pabayaan ng may kapal. Sana nga ligtas siya. Tony, may mga nagsasabi na ang ugali daw ng isang tao ay nakukuha hindi sa kung paano ito pinalaki, kundi sa mismong pinanggalingan nito. May mga kamag-anak ako nagsasabi na baka kaya raw ganun si Rika ay dahil mana raw ito sa mga magulang niya. Ayoko maniwala dahil tiniyak ko namang lumaki si Rika na puno ng pagmamahal at pagkalinga. Marahil na impluwensyahan lang siya ng mga masasamang tao. Tony, hanggang ngayon ni Anino ni Rika ay wala pa ring paramdam.
May mga gabing ang hindi ako madalaw-dalaw ng antok, kaiisip kung saan siya nakatira, kung may kinakain ba siya, o kung may mga taong nagmamalasakit sa kanya. Miss na miss ko na ang anak ko. May mga araw na sinisisi ko ang sarili ko, nagtatanong kung may mali ba sa pagpapalaking ginawa ko sa kanya, kaya napariwara ang buhay niya sa Amerika. Pero sa huli, naisip ko na ako pa rin ang nanay niya. Umaasa ako na balang araw, matatauhan din siya at mas pipiliing umuwi na lang sa piling ko. Ano man ang mangyari, nandito pa rin ako, maghihintay sa anak ko. Kaya sana isama niyo kami sa inyong panalangin. Sana muli kaming magkasama ng nag-iisa kong anak. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Melissa. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.